Ngumuso si Talia habang nakatingin sa palayong kaibigan. Kahit anong sabihin niyo, hindi ako makikinig. I love Kuya Jeremy so much at dapat kaming makasal dahil nabuntis niya ako. Baka inggit lang yan si Bianca dahil ako nabuntis ni Kuya Jeremy. Ngumiti na lang siya at muling tinignan ang hawak na pregnancy test. Excited na ako maging Mrs. Rosales. What? Totoo bang sinasabi mo, anak? Hindi makapaniwalang tanong ni Carmelita matapos aminin ni Talia ang tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi to magandang biro, Lia. Ani naman ni Alfredo habang nakaupo ito sa sala, katabi ang kanyang ina. Nakayuko lang siya at kinakabahan sa pwedeng maging reaksyon ng kanyang mga magulang. Tumango siya. I took pregnancy test, Mom, Dad, at positive ako. Malumanan niyang pagtatapat. Oh my God, Lia! Ano tong pinasok mo? Nababahalang ani ni Carmelita. Bumaling ito sa asawa. Han, what should we do now? Nabuntis na Jeremy, anak mo, at hindi naman pwedeng hindi siya panagutan ng anak natin. Ayaw ko maging disgrasyada siya. Malaking kahihiyan ito sa pamilya natin. Napabugan ng hangin sa Alfredo. Tumayo ito sa pagkakaupot na pamewang. Hindi ka ba nag-iisip, Talia? Hindi mo lang inisip ang pwedeng mangyari sa ginawa mo. Ang kahihiyan na pwedeng idulot ito sa pamilya natin. Paano ka ngayon? Ang pag-aaral mo, ang pangarap ni Jeremy. Anong mangyayari sa inyo ngayon? Masyado ka pang bata, marami pa kaming pangarap para sa'yo. Bakas ang disappointment sa boses nito. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Nag-angat siya ng tingin sa kanyang ama. Gusto ko pong pakasalan ako ni Kuya Jeremy. Dad, pwede naman po ako mag-aral after kong manganak at pwede naman pong ipagpatuloy ni Kuya Jeremy ang pangarap niya habang mag-asawa kami. I will support him. Napasinghap si Alfredo. Naririnig mo bang sinasabi mo, Talia? Sa tingin mong pag-aasawa ganun lang kadali na you can still do what you want? Once you get married, maraming magbabagot sa tingin mo, magagawa mo pang mag-aral habang abala ka sa anak mo? Si Jeremy, matutuloy ba niyang pangarap niya kung ang pamilya niyang kailangan niyang isipin? Hindi birong pag-aasawa na parang nagbabahay-bahayan ka lang. Talia naman, mag-isip ka bago ka gumawa ng mga desisyon mo sa buhay. Han, huwag mo nang pagalitan ng anak mo. Nangyari na yun, wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin ang lahat. Nandyan na yan eh, sabi ni Carmelita. Please, Dad, convince Kuya Jeremy to marry me. Hindi pwedeng talikuran niyang responsibilidad niya sa anak namin. Kailangan niya akong pakasalan sa ayaw at sa gusto niya. Kasal? Wala ka na bang ibang gusto bukod sa makasal kay Jeremy, ha? Paano kung hindi siya pumayag? Then do everything, Dad, para pumayag siya dahil kailangan niya akong pakasalan. Talia, you're crazy. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo habang lumalaki ka. Marahil kasalanan ko rin dahil sa inuna kong negosyo kaysa subaybayan ka sa paglaki mo. This is not what I'm expected from you. Talia, dahil ikaw lang ang nag-iisang anak ko. Han, please don't blame yourself. Wala na tayong magagawa and besides, tamang anak mo, dapat siyang panugutan ni Jeremy. Kung noon na hindi tayo pumayag sa gusto ng anak mo, pero this time, iba na sitwasyon. Buntis na si Lia. Sabat ni Carmelita. Marahan nitong hinawakan sa kamay ang asawa, umiling si Alfredo. Hindi ko rin naman gusto maging disgrasyada ka, kaya pipilitin ko si Jeremy na panagutan ka. Pagpayag nito sa huli. Talaga, Dad. Hindi na niya naitago ang saya at excitement. Nilapitan niyang kanyang ama at mahigpit itong niyakap. Thank you, Dad. Hindi na siya makapaghintay pa na maging ganap na Mrs. Rosales. Excited na rin siyang ipaalam kay Jeremy ang tungkol sa baby nila. Hindi na kita pakakawalan, Kuya Jeremy. Bulong ng isip niya. Bakit niyo ho ako pinatawag dito? Basag ni Jeremy sa katahimikan sa pagitan nilang lahat habang nakaupo sila sa sofa sa sala. Ni isa walang gustong umimik habang labis na kinakabahan si Talia sa mangyayari. Tumikhim si Alfredo at hindi magawan tumingin kay Jeremy dahil kilala nitong binatat ang buhay nitong puno ng pangarap at ayaw niya itong sirain yon. Iho, I'm sorry sa biglang pagpapatawag ko sa iyo but we need to discuss important matters. Simula nito. Gumiti si Alfredo sa binata.
Jeremy, matagal na kitang kilala at alam kong lahat ng pangarap mo sa buhay at ang kabutihan mo. Saglit tong natigilan. And I always support you, whatever you wants to do. Nagangat siya ng tingin kay Jeremy at kita niyang naguguluhan ito sa mga sinabi ng kanyang ama. Tahimik lang sila ng kanyang ina. Nag-aalangang ngumiti ang binata. Salamat po tito, pero bakit po sinasabi niyo sa akin to? Bahagyang umiwas si Alfredo ng tingin at bumaling sa kanyang anak pero kaagad din siyang tumingin sa kaharap. And kilala mo rin ang anak ko si Talia. She's spoiled but she's willing to learn. Maraming nagsasabi na she's smart pero minsan may pagka-childish siya. Pero alam ko pagdating ng panahon, she will be a better person. Lalo't kung ikaw ang mapapangasawa niya. Ang kaguluhan sa mukha ni Jeremy ay mas tumindi. Halatang kinabahan ito sa sinabi ng kanyang ama. Ano pong ibig niyong sabihin? Alangan pa itong ngumiti habang magkasalikop ang mga kamay nito. Alam niyang kinakabahan din ng kanyang ama na sabihin kay Jeremy ang totoo dahil alam nitong hindi naman siya mahal ng binata. Pero dahil wala na itong magagawa, kaya kailangan itong sabihin yon. Jeremy, alam ko may pagkakamaling nagawa si Talia at mga desisyong hindi niya dapat ginawa but it's not just about her. May responsibilidad ka rin dahil buntis si Talia. Yumuko ito, halos namutla ang labi ni Jeremy sa nadinig. Napaawang ang bibig nito't hindi nakaimik dahil sa labis na gulat sa narinig. You heard it right, Jeremy. Nagbungang gabing yun na nagsiping kayo ni Leah and you should take the responsibility dahil anak mo to. Segunda ni Carmelita. Kuya Jeremy, I'm sorry pero hindi ko naman inakalang. Ayoko marinig ang paliwanag mo, Talia. Putol ni Jeremy sa sasabihin niya. Napailing ito kapag kuwan ay mapakla itong ngumiti. Tito, I'm sorry. Pero hindi ako naniniwala dahil alam kong kayang gawin ng anak niyo para makuha ako. She can desperately do anything just to be my wife. Pero hindi ho yun mangyayari. I'm sorry po. Bumuntong hininga si Alfredo. Naiintindihan kong nararamdaman mo, Jeremy. Pero nagsasabi ng totoo si Leah. Kinuha nitong pregnancy test na nasa sofa. Sa likod nito at inabot yun sa binata. What is this? Tanong ni Jeremy. Here is the proof that she's pregnant at ikaw ang ama. Sagot ni Alfredo. Dahan-dahang kinuha ni Jeremy ang bagay na yun at pinakatitigan. Mas lalong namutla mga labi nito at hindi na itago ang labis na pagkagulat. Napaawang ang bibig nito habang hindi magawang alisin ng tingin sa hawak nito na nagkumpirma ng katotohanan. Maging kami hindi rin kaagad naniwala pero dahil sa pregnancy test, napatunayan namin totoo ang lahat at wala na tayong magagawa dahil nandiyan na yan. She got pregnant and you're the father kaya kailangan mong panagutan ng anak namin, Jeremy. Sabi ni Carmelita. Nanatili siyang tahimik at nag-aabang lang ng sasabihin ni Jeremy. Pakaramdam niya'y humintong pagtibok ng puso niya lalo na nang tignan siya nito nang bakas doon ang galit. Jeremy, nung malaman namin na may nangyari sa inyo ng anak ko, hindi kita pinilit na panagutan at pakasalan si Leah dahil alam namin pagkakamali lang yun. But this time, makikiusap kami sa'yo na panagutan mo si Leah. Ang responsibilidad mo sa magiging anak ninyo. Alam kong nararamdaman mo ngayon, pero wala na tayong magagawa. Naniniwala rin naman ako na matututunan mo ring mahalin si Leah dahil ang totoo, hindi naman siya mahirap mahalin eh. Buksan mo lang ang puso mo para sa kanya. Simpleng ngumiti si Alfredo para bigyan ng kahit konting comfort ang binata. Hindi mapakali ang mga mata ni Jeremy dahil sa kaguluhan sa isip nito. Kasal? Nagangat ito ng tingin sa kanyang ama. Tito, kilala niyo ho ako. Marami akong pangarap sa buhay na gusto kong maabot. I'm not ready to get married to anyone dahil marami pa akong gustong gawin. Graduating pa lang ho ako sa college and I don't want to ruin my dreams. Dahil lang kailangan ko magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. I can still take my responsibility to our baby na hindi kami kinakasal. I can support her. Katuwiran nito. Pakaramdam niya pinipig ang puso niya sa mga narinig mula sa binata. Pinararamdam lang nito sa kanya na hindi talaga siya nito kayang mahalin dahil sa kinamumuhian siya ng binata. Alam ko yun, Jeremy, at naintindihan kong nararamdaman mo. Pero kung sa financial support lang ang kailangan ni Talia,
Hindi kami lalapit sa'yo dahil kaya namin lahat pero hindi lang yun ang kailangan na anak namin. Ayaw namin maging disgrasyada siya at lumaking walang amang apo namin. You can still pursue your dreams. Kahit kasal na kayo ni Talia, I can support you. Giit naman ni Alfredo. Kuya Jeremy, tama si Dad. Pwede mo pa rin namang ituloy ang pangarap mo eh. At anong alam mo sa pangarap? Sa pangarap ko, Talia. Sige nga, anong pangarap mo sa buhay? Ang mapangasawa ko? Ang magiging Miss Rosales? Shit that dreams of yours, Talia. Stop talking na akala mo'y madali lang para sa akin ang ginawa mo. Well, hindi na ako magtataka dahil hindi mo nga naman kailangang mag-aral para umasensor dahil nasa iyo ng lahat pero iba ako sa iyo, Talia. Mahirap lang ako at kailangan kong mangarap para sa sarili ko na gusto mong sirain. Kung sa iyo gusto mo to, ako hindi. Tumayo ito sa pagkakaupo't bumaling sa ama niya. I'm sorry, Tito, pero hindi ko kayang ikulong at italing sarili ko sa babaeng hindi ko mahal. Tumalikod na ito at naglakad palabas ng bahay. Napabuntong hininga na lang ang mag-asawa at wala nang nagawa. Nakagat niya ang pang-ibabang labi niya dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. Mabilis siyang tumayo at sinundan si Jeremy. Sunod-sunod na tumulong luha sa kanyang mga mata. Kuya Jeremy! Kuya Jeremy! Nabutan niya ito sa garden ng bahay. Hinawakan niya ito sa braso para pigilan itong umalis. Pag-usapan natin to, Kuya Jeremy. Magkaka-baby na tayo at dapat nandito ka sa tabi ko dahil kailangan ka namin ni baby. Pagmamakaawa niya, marahas nitong inalis ang pagkakahawak niya at hinarap siya. Kailangan ng baby mo, kailangan mo. Alam mo, Talia, sinusubukan kitang intindihin sa kabila ng mga ginawa mo pero ito, hindi ko na kaya pang tiisin lahat. Kung sa tingin mo dahil buntis ka, makukuha mo ko, nagkakamali ka. Dahil hindi ko itataling sarili ko sa babaeng kagaya mo. You don't deserve a man like me, Talia. Tandaan mo yan. I deserve better than you. Kulang na lang ay duruin siya ng binata. Kaya niyang tiisin lahat ng masasakit na salitang binabato nito sa kanya. Wala na siyang pakialam sa kahihiyang matatanggap niya. Tila ba hindi na siya nauubusan pa ng luha. Kuya Jeremy, hindi ko alam kung bakit galit na galit ka sa akin na para bang ni katiting na pagmamahal wala ka para sa akin. I always there for you. Ginawa ko lahat ng paraan para lang mapansin mo ko at matapunan man lang ng konting atensyon mula sa'yo. Binigay ko lahat maging pagkababae ko. Bakit hindi pa rin sapat para mahalin mo ko? Hindi na niya napigilang mabasag ang boses niya. Imbis na awa ang bumaka sa mukha ni Jeremy, mas tumalim ang tingin nito sa kanya. Lumapit pa ito at marahas na hinawakan ang braso niya. Alam mo kung bakit hindi kita kayang mahalin? Na kahit ibigay mong lahat, hindi kita mamahalin. Dahil sa pagiging desperado mo na makuha ang pagmamahal ko. Oo, ginawa mo lahat pero masyado mong sinobrahan. Hanggang sa mairita at mainis ako sa ginagawa mo sa akin. Alam mo kung anong tingin ko sa'yo ngayon? Isa kang mababang babae na kahit kailan hindi ko mamahalin. Marahas siyang binitawan nito at tumalikod na sa kanya. Naiwan siyang halos lumabo ng paningin dahil sa labis na luha sa mga mata niya. Nasa punyang kanyang dibdib. Napakaramdam niya'y sumisikip dahil sa pag-iyak. Hindi na niya napigilang mapahaguluhol. Napaupo siya sa damuhan. Sumigaw na rin siya dahil hindi na niya kaya ang sakit na nararamdaman niya. Pakiramdam niya'y isa siyang babaeng walang dangal dahil sa mga sinabi ni Jeremy sa kanya. Wala nang sasakit pa sa pagtingin nito sa kanya bilang mababang babae. Anak! Narinig niya sabi ni Carmelita. Mabilis siya nitong dinaluhan habang patuloy lang siya sa pag-iyak. Naramdaman niyang pag-ikot ng paligid at ang pagsikip ng dibdib niya. Lumalim ang paghinga niya hanggang sa nawalan siya ng malay at bumagsak siya sa bisig ng kanyang ina. Anak! Gumising ka! Lia! Dahan-dahang binuksan ni Talia ang mga mata niya pero kagad niyang nasapong kanyang ulo dahil sa pagkirot noon. Naramdaman din niyang pagkahilot bigat ng katawan niya. Mom? Tawag niya sa kanyang ina, inaninag niyang paligid at halos puti ang nakita niya. Kinabahan siya. Nasa langit na ba siya? Ma'am, Dad, Kuya Jeremy, muli niyang tawag. Maya-maya'y mas luminaw na ang paningin niya at napagtanto na niyang nasa silitsat nakahiga sa hospital bed. Lia, anak! Narinig niyang boses ni Carmelita. Naramdaman niya ang paghawak nito sa braso niya.
Bumalik siya sa kanyang ina at tumambad dito sa kanya habang nasa likod nito si Alfred. Kapwa bakas ang pag-aalala sa kanilang mga muka. Sinubukan niyang gumalaw pero hindi niya tinuloy nang maramdaman niya ang hilo at sakit ng kanyang ulo. Just rest, Leah. Huwag ka na munang gumalaw ng gumalaw dahil sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga para bumalik ang lakas mo. Paliwanag ni Carmelita sa kanya. Ngumiti ito na bakas doon ng ginhawa dahil nagising na siya. Natigilan siya, naalala niyang nangyari bago siya nawala ng malay. Naalala niya lahat ng masasakit na salitang binato ng binata sa kanya. Bumalik lahat ng sakit na kaya pa rin niyang baliwalain. Mom, ang baby namin ni Kuya Jeremy. Kamusta ang baby? Kinakabahan niyang tanong, ngumiti ang kanyang ina. Don't worry anak. Safe ang baby but you need to take care. Dahil sabi ng doktor, masela ng bata at hindi ka pwedeng ma-stress at mapagod. Kailangan mo rin ng regular check-up. Paliwanag ni Alfredo. Si Kuya Jeremy dad, nasaan po siya? Usisa niya. Nagkatingin na mag-asawa saka muli rin tumingin sa kanya. Ngumiti si Carmelita. Nasa labas si Jeremy para bumili ng pagkain. Nang mawalan ka ng mali kanina, bumalik si Jeremy at mabilis kang binuhat para dalhin sa sasakyan. Siya na rin na nagmaneho papunta dito dahil sa labis na pag-aalala niya. Pagkukwento naman ng kanyang ama. Talaga po, sa kabila ng masamang pakiramdam, kumurba pa rin ang ngiti sa labi niya dahil sa nalaman niyang ginawa ni Jeremy sa kanya. Muling nabuhayan ang pag-asa niya na baka mahalin din siya nito balang araw. Tumayo ang mag-asawa. He's still concerned, Leah, at huwag ka mag-alala, papayag din yung pakasalan ka lalo't kailangan mo ng baby at ang alaga ng isang ama, ani Alfredo. Hindi na napawi ang ngiti niya dahil sa kanyang mga narinig. Sa kabila na nangyari sa kanya, pinagpapasalamat pa rin niya yun dahil tila yun pa ang magiging dahilan para panagutan siya ni Jeremy. Hindi naman umimik si Alfredo. Hindi na po ako makapaghintay na. Kuya Jeremy, masayang aniya na biglang bumukas ang pintot ni Luwanon ang binata. Bit-bit ang pagkain, binili nito sa labas. Kahit na masakit ang ulo niya at bahagyang nahihilo, pinilit niyang umupo. Inalalaya siya ng kanyang ina para sumandal sa headboard ng hospital bed. Saglit lang siyang tinignan ni Jeremy na walang emosyon sa muka. Dumiretso ito sa table na naroroon at binalingan ng kanyang mga magulang. Tita, tito, kumain na ho muna kayo. Alok nito. Kuya Jeremy, thank you sa ginawa mo sa amin ng baby natin. Nakangiting aniya sa binata. Hindi siya nito nilingon. Nagkakamali ka ng iniisip, Talia. Dahil sa bata lang ako nag-aalala. Mahinang sagot nito pero sapat para marinig niya. Kusang napawi ang ngiti sa mga labi niya at napalitan niyo ng lungkot at pagkadismaya. Jeremy, please not now. Narinig niyang saway ng ama niya. Alam kong galit ka, frustrated ka at nahihirapan pero please, be considerate just for this time dahil alam mo kalagayan ni Talia at ng baby. Dagdag pa nito. Hindi na lang umimik si Jeremy. Marahan namang hinawakan ni Carmelita ang braso ng asawa para paalalahanan itong kumalma. I'm sorry Kuya Jeremy dahil sa nangyari pero maniwala ka. Kung iniisip mo sinadya ko yun, nagkakamali ka. Hindi ko naman kayang ipahamak ang baby para lang sa gusto kitang makuha. Paliwanag niya na bakas doon ang labis na lungkot. Just get well soon, Talia. Magpahinga ka para sa baby. Malamig nitong tugon, saka naglakad palabas ng silid na yon. Naiwan siyang bakas ang pagkadismaya at ang pait sa muka dahil sa pagiging masungit pa rin nito sa kabila ng nangyari sa kanya. Yumuko siya habang nakasimangot. Naramdaman naman niya ang pagtapik ng kanyang ina sa balikat niya para i-comfort siya. Madilim ng gabi tanging mahinang ilaw na lang ang bukas sa private room na inuukupan ni Talia. Dahil sa masamang pakiramdam niya, nakatulog kagad siya kanina at hindi niya alam kung anong oras na. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumambad sa kanyang bahagyang madilim na paligid. Nabawasan ng mabigat niyang pakiramdam at ang sakit ng ulo niya kaya nakagalaw siya ng maayos. Para umupo at sumandal sa headboard. Kumulot ang noo niya nang hindi niya makita ang kanyang mga magulang. Nilibot niya ang kanyang paningin at bumagsak yun sa bulto ng isang lalaki na nakaupo sa bangko. Hindi kalayuan sa kama niya habang nakahalukip-kip at nakasandal doon habang pikit ang mga mata. Kuya Jeremy? May hinang banggit niya sa pangalan nito. Agad na sumilay ang masayang ngiti sa mga labi niya dahil sa katotohanan nandun ito para bantayan siya.
Sabi ko na nga ba hindi mo rin ako matitiis. Bulong pa niya. Dahil kaya na niyang gumalaw, nagpasya siyang bumaba sa kama at lapitan ng binata. Naawa siya sa posisyon nito dahil alam niyang nahihirapan itong makatulog. Sigurado ring sasakit ang katawan nito kinaumagahan. Nang makalapit siya kay Jeremy, pinakatitigan niyang gwapo nitong mukha. Bukod kasi sa kabutihan at kabaitang pinakita nito sa kanya noon, nahulog din siya sa gwapo nitong mukha na hindi kayang pawiin ng galit nito sa kanya. Hindi niya pagsasawa ang tignan ng mukha nito. Ngumiti siya. Hindi na ako makapaghintay na sa bawat umagang gigising ako. Ikaw ang bubungad sa akin, Kuya Jeremy. Masayang sabi niya. Marahan niyang inangat ang kanyang kamay at dahan-dahang dinampi yun sa noon nito. Hinawi niyang buhok na humaharang sa mata nito dahil medyo may kahabaan ng itim at bagsak nitong buhok. Hindi niya alam kung gaano katagal niyang tinitigan ang binata. Kung hindi pa ito gumalaw, hindi pa siya babalik sa kama niya. Nanatili ang masayang ngiti kasama ng pag-asa na baka pumayag nitong pakasalan siya. Nang muling gumalaw si Jeremy, natigilan siya. Pinawi niyang ngiti sa labi habang kinakabahan na baka magising ito at hindi na nga siya nagkamali. Uminat pa ito pero kagad natigilan nang makita siyang gising. Bakit gising ka na? Are you okay? May nararamdaman ka ba? Should I call the nurse? Sunod-sunod na tanong nito. Tumayo ito sa pagkakaupot at manghahakbang na magsalita siya. I'm fine now, Kuya Jeremy. Kaya hindi mo na kailangan tumawag ng nurse. Nagising lang agad ako dahil nakaramdam ako ng gutom. Aniya habang pinipigil ng umiti ng matamis. Kahit minsan naman ay matuto siyang magpanggap na hindi kinikilig sa simpleng bagay na ginagawa nito sa kanya. Are you hungry? Dumiretso to sa table na naroon at kinuha ang Tupperware na may lamang pagkain. Malamig na to pero kung gutom ka, kainin mo na to. Lumapit to sa kanya, dala ang pagkain dala ng magulang niya habang tulog siya. Adobo yun at kanin. Nilapit ni Jeremy ang bangko sa tabi ng kama at umupo ito doon. Kaya mo bang kumain na mag-isa? Seryosong tanong nito pero ang pag-aalalang nakaukit sa gwapo nitong mukha ay agad naglaho. Of course you can. Hindi ka naman aksidente at baldado. Kaya alam kong kaya mong kumain mag-isa. Here, eat this kung nagugutom ka. Binigyan itong hawak na Tupperware at umiwas sa kanya ng tingin. Natigilan siya dahil umasa siyang susubuan siya nito pero bumagsak ang pag-asang yun at napalitan ng pagkadismaya. Kinuha niyang pagkain habang nakasimangot. Tumayo si Jeremy sa pagkakaupot, tumungo sa bintana ng silid. Humalakip-kip ito doon. Akala ko pa naman tuloy-tuloy ng pagiging mabait niya sa akin. Bakit nga naman ako aasa na babait pa siya? May hinang bulong niya. Lumingon si Jeremy sa kanya dahil narinig nito yon kaya kagad siyang umiwas dito ng tingin at ngumuso. Nang matapos siyang kumain, nagpaalam si Jeremy na lalabas muna ito at kahit hindi naman siya pumayag, wala siyang magagawa. Natulog na lang siya ulit. Kinaumagahan nagising siyang wala doon si Jeremy at ang mga magulang niya ang nabungaran niyang nandoon. Mabuti naman at gising ka na. We bought food for you, anak. Kumain ka na dahil siguradong matutuwa ka sa sasabihin ng daddy mo. Masayang bungad dito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Ano pong sasabihin mo, Dad? I'll tell it to you later, Leah. But before anything else, kumain ka na muna para bumalik na kagad ang lakas mo. Alin ng kanyang ama. Tamang daddy mo, kumain ka na muna. Pagsang-ayon naman ni Carmelita at binigay nito sa kanyang lugaw na dala nito. Nagtataka man siya at gusto niya magtanong, sinunod na lang niya ang mga ito. Kinain niya ang lugaw hanggang sa maubos niya yon. Maayos na rin naman kasing pakiramdam niya. Gusto na nga rin niyang umuwi. I'm done, Dad. So now tell me what it is. Usisa agad niya dahil kinabahan siya at naku-curious sa sasabihin nito. Nagkatinginan ang mag-asawa, kumurba ang ngiti sa mga labi nila. Lumapit sa kanya si Alfredo at hinawakan ang kamay niya. Iha, anak, alam mong mahal ka namin ng mommy mo, diba? At alam mo rin ang pagkakamaling ginawa mo at hindi ko yung tinotolerate. Dahil kahit saan tignan, gumawa ka pa rin ng mali sa ibang tao. Yumuko ito saglit at pinagdikit ng mga labi. But your mom is right, na kahit anong gawin natin, kahit pagalitan pa kita, wala na tayong magagawa dahil nandito na yan eh. Wala akong ibang magawa kahit alam ko mali rin ang pagpayag ko sa gusto mo. Jeremy is not just a man for me. Mataas ang respeto at pagtingin ko sa kanya dahil sa dignidad,
sipag at tiyaga niya sa buhay. Malungkot na ngunit ang kanyang ama habang nanatili siyang nakikinig at kinakabahan sa mga sasabihin pa ng kanyang ama. Pero wala akong magagawa but to convince him to marry you. Natakot ako sa magiging resulta ng lahat pero alam kong itong mas tamang gawin dahil tama naman ang mom mo. Hindi pwedeng hindi ka panagutan ni Jeremy. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi na siya nakatiis na hindi magsalita. Nahirapan akong kumbinsihin si Jeremy na pakasalan ka. Pero dahil sa nangyari sa'yo at sa sinabi ng doktor tungkol sa pagbubuntis mo, napilitan siyang pumayag na panagutan ka. Pagtatapat nito sa kanya, panandalian siyang natulala. Pilit pinoproseso ng utak niya kung tama ba ang narinig niya mula sa ama pero alam niyang hindi ito magsisinungaling sa ganung mga bagay. You heard it right, anak. Nag-usap kami ni Jeremy at pumayag na siya. Segunda naman ni Carmelita. Nang mapagtanto niyang tama ang lahat ng narinig niya, kusang kumurba ang labis na ligayang ngiti sa mga labi niya. Hindi siya makapaniwala na pananagutan na siya ni Jeremy. Totoo po ba yan, Dad? Pakasalan na ako ni Kuya Jeremy? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango ang dalawang kaharap niya. Tama ka nang narinig pero alam mo po pwedeng kahinatnan nito, right? Tanong ng kanyang ama. Tumango siya na nandun ang labis na kagalakan. Handa po ko sa pwedeng mangyari, Dad. Basta pakasalan lang po ako ni Kuya Jeremy. Tumingala siya at pinagdikit ang mga palad. This is real. I will be Mrs. Rosales soon at hindi na ako makapaghintay na mangyari yon. Pumikit pa siya para lasapin ang sarap ng pakiramdam niya. Binalingan niya ang kanyang mga magulang. Thank you, Ma'am. Thank you, Dad. Niyakap niya mga ito at mahigpit dahil alam niyang ito ang tumulong sa kanya para makuha niyang matagal na niyang pangarap. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya ng mga oras na yun dahil yun ang bunga ng pagtitiis niya sa lahat ng masasakit na salitang binato sa kanya ni Jeremy. Yun ang bunga ng pagpapakababa niya sa harap nito at hindi na siya makapaghintay na pakasalan si Jeremy. Ano kayang mangyayari ngayong pumayag na si Jeremy sa kasal na gusto ni Talia? Anong masasabi ni Talia para magtampo sa kanya si Bianca at Alex? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.